wala nang iba. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na pong alas 4 im punto ng hapon. Tatak RMN. Ito ang himpilan ng DXMY RMN Cotabato. Buo ang puso at damdam Totoong serbisyo para sa tao talaga po. Kaya sa inyo po kami lumapit. sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Very flattered. Nakakataba po ng puso yung Kasi pinitiwala nyo. naniniwala po kami sa action May agad. problema po, tawagan niyo po ako, pumunta po kayo dito at tutulungan ko kayo mismo. Yan ang Tatak RMN. Magandang hapon mga kasama. RMN. Serbisyo publiko. Sa tugtugan, sa tawanan, idol. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya po kasi ang idol kong FM. 90.9 IFM. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Magandang hapon sa pong maaliwalas na dapit hapon. At sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, nakasama ho natin sa kabilang bangyer ang ating Master Control Chief Radyoman Engineer Chief Alvin Castillo. At sa ngalan din po ng aking kasama, sa ngayon ay coming na si Radyoman Joel Dimapalaw. Ito naman po ang inyong lingkod, Maestro Ray Bansao. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Huwag niyo pong kaligtaan mga kasama, i-dial sa inyong mga radyo sa frequency natin, yung frequency po natin, 90.9 DXMY. Ganun din po sa ating Facebook page, 90.9 DXMY 90.9 Cotabato. Magandang hapon Cotabato City. Sa 37 mga barangay, sa lungsod, isang magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po sa lalawigan ng Maguindano del Norte, Maguindano del Sur. At maging dito ho sa may lalawigan ng North Cotabato, Special Geographic Area. At sa Sultan Kudarat Province. Maging dito ho sa Karatig probinsya din ho ng Maguindano del Norte, ang Maguindano del Sur. Isang magandang hapon po. At sa buong nasakupan po ng Bangsamoro Autonomous Region and mostly Mindanao. Magandang hapon din po dyan po sa may Zamboanga area. Dyan po sa Banali, Pagadian City. Naka-tune in po dyan si Ginoong Usop Sakdalan, Magandang hapon po sa iyo, sir. At maging dyan po sa may Kabasalan, Pagadian City. Ito pong Kabasalan, talaga tatlo ata ito Meron din pong kabasalan sa Ligawasan, kabasalan po sa Pikit. At maging sa Pagalungan, meron din pong kabasalan dyan. At meron din po sa Carmen, sitio kabasalan, Isang magandang hapon po. At any moment from now, mga kasama, ay makakasama na ho natin. Ito pong ating isa sa mga radyo man natin na still available, single. Hindi ito singulikitan. Itong si Radyoman Joel Dimapalaw. Ang dami pong mga kaganapan ngayong araw po mga kasama, Maging mapalokal ka man o sa national.
talagang laman ng pahayagan ito pong kasalukuyang sitwasyon dito ho sa Barm Region, maging sa Senado, no? Ito pong kaliwat kanang lumalabas yung mga lalo na po itong pagbaba o pagbitiw sa katungkulan, hindi sa Senado sa kanyang bilang Senate President. Ito hong si Senate President Alan Peter Cayetano. At bago tayo papalawad mga kasama, while inaantay natin ito hong ang pagbabalik ni Jolex, Radyoman Jolex, Joel Dimapalo, no? Pagkat pareho po kaming wala kahapon, vacuuming program. Magandang hapon po, no? At kahapon nga mga kasama ay tinunguho ni, unahin na po natin ito while waiting tayo. Kahapon ay personal na tinunguho ni Deputy Speaker, MP Dato Faisal Randy Caron ang isa po sa kanyang mga proyekto na hanggang ngayon ay nakatiwangwang. Ayon sa kanya, ikinadismaya ni Deputy Speaker Randy Caron ito hong ikinadismaya ni Deputy Speaker at Member of Parliament Dato Faisal Randy Caron o Commander Randy Caron, itong hindi po pagkatapos ng multipurpose building. At bago natin ipagpatuloy ito, nandito na ho sa dumating na ho yung ating makisig, balingkinitan. At ito ay bata pa lang, retired playboy na. Ano ba yan? Radyoman, Sir Maestro. Anyway, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po mga kasama. Magandang hapon kasamang Maestro. Una, sa atin po mga tagapakinig, masugid na taga-subaybay ng DXMY. At sa lahat na po, mga kasama, sa lahat na po ng mga tao, yung mga naging masaya. Magandang hapon po sa lahat. Naging masaya dahil dito sa reformation na naganap kasamang Maestro dyan sa national level ho natin. Binabagit natin itong kasi ngayon araw ng mga Crocs. May pangyayari naman, may nabago naman sa liderato ng Senate kasamang Maestro. Anyway, ako po ang inyong lingkod pa rin, ay inyong nakasanayan, ang inyong Radyoman Joel Dimapalo. Magandang hapon once again. Radyo mo nationwide. Sige, ano ba yung binuksan mong talakayan kanina kasamang Maestro? Ito, Radyoman Joel, no? Kahapon nga ay ikinadismaya ni Deputy Speaker at Member of Parliament Dato Faisal Randy Caron. Ito hong hindi matapos-tapos na multipurpose building na ipinatayo sa loob ng Camp Hira ng MNLF sa bayan ng Masiyo sa lalawigan ng Llano del Sur. Ayon kay MP Caron, ang proyekteng ito ay pinunduhan sa pamagitan ng kanyang Transitional Development Impact Fund o TDIF na dumaan sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR. Ayon kay Caron, target umano ito ay matapos sa loob lamang ng 6 na buwan at na-download na umano ang pondo para dito. At gayon man ay mahigit 1 taon nang nakalipas ay nanatiling nakatiwangwang ang proyekto at hindi pa rin ito matapos-tapos. Dahil dito ay nanawagan si MP Caron sa contractor at sa MAPAR sa agarang aksyonan ang naturang usapin upang matapos ang naturang gusali na inaasang magbibigay ng pakinabang sa komunidad, lalo na sa mga kasapi ng Moro National Liberation Front mga kasama. At dito Radyoman Joel ay nagpahayag ang pahayag na ito ni Caron ay kasabay ng pagpasinayan nito sa kanyang mga proyektong handog nito sa mga MNLF sa mga kampo ng MNLF sa lalawigan ng Llano del Sur. Malayo yun kasamang Maestro. Nasa Masiyo sa Lanao del Sur. Pero sinuyod pa rin mga kasama ng inipong Radyoman para nga makalap yung binabanggit nating balita at maihatido sa inyo mga kasama.
Ayun. At sige nga, kasamang maestro, subukan natin. Hindi siya mag-Bluetooth. Ano ba? Sige nga, sige. Ayan. Okay, subukan natin makapasok, no? Sa nagtatanong kung saan ako, narito po ako sa station. Narito po ako sa radio station ho namin sa DXMY. Kalukuyan pong ginaganap ang aming programa. So, wala kang dapat ipangalan. Radyo sa Pilipinas. Pahinang Sige nga. Sana. Hindi talaga. Hindi, mag-off-ito siya dito. Sige, sana. Sige, subukan mo kasamang maestro. Okay. Sige na. Sige. Dito magpasok. Okay na. Sige. Okay na. Tata RMN. Servisyo Publiko. Pero siguro, di ko na kailangan magpaliwanag sa akin si Haji Ali. Siguro sa inyo na siya magpapaliwanag. Tulad nung nakikita ko dyan, na hanggang ngayon, sabi ko lang kung kaninong kasalanan ito, pero siguro, di ko na kailangan magpaliwanag sa akin si Haji Ali. Siguro sa inyo na siya magpapaliwanag. Tulad nung nakikita ko dyan, na hanggang ngayon, hindi ko lang alam kung dito sa mga project na ito, dahil hindi nakalagay kung kailan ito ginawa, inumpisahan, pero ang alam ko, pag umpisa ng isang proyekto, yung tinatawag nilang, yung ba yung groundbreaking, meron na yung takdang oras para matapos yung isang proyekto. Sabihin natin na nung groundbreaking kayo dito, ilang buwan ba ang dapat na matapos na yung ano na yan? Ha? 6 months daw. 6 na buwan para matapos na yung ano na yan. Pero umabot ng ilang buwan? Ha? Almost 1 year. Tapos, ganyan pa rin ang itsura niya. Di ba? So, ito yung mga bagay na gusto nating kaya nga ito ang dahilan kung bakit kami na mismo, pati ng mga staff ko, katulad nung pinaliwanag nung kanina, yung nagsalita, na accordingly, or sabi nila, chief of staff ng opisina ko, na madami itong mga na nabanggit niya. Hindi ko na uulitin muna kasi baka mag-ulan na lang na hindi pa ako matatapos dito. Marami pa tayong gagawin dyan mamaya para magawa natin ng paraan kung paano mapabilis yung hindi natatapos ng mga proyekto na yan nang galing sa BARM na dumaan po sa pagsisikap at opisina ng certain impikaro na yan. So, yan po, malinaw po, nakikita natin, hindi po drawing yan. Katulad po nung kanina, nakita ninyo kung ano yung biyaya na yan, pero tingin ko, baka magbago yung ihip ng hangin. Kasi madali kayong tinamad. Pagka wala daw ang tiyaga, walang ilalaga. Mamaya, katulad nung sinabi ni Chairman Adiali, yung paano ba yung pagkakabanggit nyo? Na yung, yun. Yung ginto maging bato. Sayang yun. Dapat talaga na kahit na anong makita niyong biyaya, magsikap kayo para makuha ninyo ng lubos-lubos.
Pero pagka pinabayaan ninyo yung tulad nung nakikita ko dyan, na hanggang ngayon, hindi ko lang alam kung dito sa mga project na ito, dahil hindi nakalagay kung kailan ito ginawa, inumpisahan, pero ang alam ko, pag umpisa ng isang proyekto, yung tinatawag nilang, yung ba yung groundbreaking, meron na yan takdang oras para matapos yung isang proyekto. Sabihin natin na nung groundbreaking kayo dito, ilang buwan ba ang dapat na matapos na yung ano na yan? Ha? 6 months daw. 6 na buwan para matapos na yung ano na yan. Pero umabot ng ilang buwan? Ha? Almost 1 year. Tapos, ganyan pa rin ang itsura niya. Di ba? So, ito yung mga bagay na gusto nating kaya nga ito ang dahilan kung bakit kami na mismo, pati ng mga staff ko, katulad nung pinaliwanag nung kanina yung nagsalita na accordingly, or sabi nila, chief of staff ng opisina ko, na madami itong mga programa na nabanggit niya. Hindi ko na uulitin muna kasi baka mag-ulan na lang na hindi pa ako matatapos dito. Marami pa tayong gagawin dyan mamaya para magawa natin ng paraan kung paano mapabilis yung hindi natatapos ng mga proyekto na yan nang galing sa farm na dumaan po sa pagsisikap at opisina ng certain impikaro na yan. So, yan po, malinaw po, nakikita natin, hindi po drawing yan. Katulad po nung kanina, nakita ninyo kung ano yung biyaya na yan, pero tingin ko, baka magbago yung ihip ng hangin. Kasi madali kayong tinamad. Pagka wala daw ang tiyaga, walang ilalaga. Mamaya, katulad nung sinabi ni Chairman Adiale, yung paano ba yung pagkakabanggit nyo? Na yung yun. Yung ginto maging bato. Ha? Sayang yun. Dapat talaga na kahit na anong makita niyong biyaya, magsikap kayo para makuha ninyo ng lubos-lubos. Pero pagka pinabayaan ninyo yung ginto na para sa inyo, pagka nahulaw, baka naging bato yan. Magiging bato. Sayang din naman, no? So, katulad nung pinaliwanag sa inyo nung sisiya. Ano ba yung sisiya na yan? Hindi kasi ako marunong basa nun. Ayun pala, yung sisiya is Cooperative and Social Enterprises Authority. So ito yung mga nagpo-proseso ng mga cooperative na pinarating nyo sa amin sa opisina. Ibig sabihin, na-approve yun dahil pinroseso nila. Kaya nga, nandito yung representative ng CCA na yan para ipaliwanag sa inyo ng malinaw. So, natutuwa ko at habang nagpapaliwanag siya, hindi lang siya nag-English, nag-Tagalog. Kung hindi, pinaliwanag niya ng mahusay sa bahasang Maranao. So, naintindihan ba natin lahat yun? Yung sinabi niya. Mukhang yung iba hindi nakaintindi. Parang kanina yung nagsalita dito na sabi niya, Maranao tayo lahat. Pero nagsalita, iba, Tagalog.
So, yung ano na yan, ulitin ko, naintindihan mo ninyo para hindi na kayo maningil uli. Ha? Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Yun, kasamang maestro, si Deputy Speaker, ano? Si MP Caron. MP Faisal Randy Caron. Faisal Randy. Oo. Isa po ito, Radyo Manjul, sa mga pinakamataas na posisyon sa MNLF. Nationwide. Ito siya. 7 taon din ito naging sekretary ng DNR nung time ni Professor Normie Suarez. Ay, so nagkasama sila nung isang forester dyan sa Maguindanao del Sur. Hindi sa mismo sa ARM noon. Sa mismo ARM. Ayun. Dami pang balita kanina kasamang maestro bago tayo nag-entrada, no? Nag-uga pala itong lupa. Naglinog. Oh. Linog. Lumindol, mga kasama. Bago lang, kanina lang, a few minutes ago. I guess, mga 4:10 kasamang maestro. Nag-ano Actually, naramdaman ko dyan. Akala ko, upuan ko lang yung nayugyug. Tutok ng puso mo lang. Nasanay tayo ng That's why, yugyugan. that's why di natin masisi kasama ito yung kapatid, mga kasama natin dyan sa may bahagi ng Bulamunduking Barangay Barak ng Dato din Sinsuat. Sa coastal area, no? Oo. Takot sila. Ayaw mo Kahit na yung iba nasa kuan na rin, sa tabing dagat na rin, pero yung kanilang mga anak, mga pamilya ando doon pa rin sa evacuation center. sa bundok. Pero yung after ng pagpunta ng team ng DXM doon po sa Ano mga ang balita? evacuation center ay agad pong tumungo si barangay chairman, kasama po yung MDRRA mo ng Dato Sinsuat. Mabilis pong tinungo. Ito pong ang nasabi pong kasi itong si Councilor Ted nagkuha lang ng listahan, di na bumalik. Pero alhamdulillah bumalik na rin yung MDRRA mo. Baka naman nabisiyan lang talaga yung ating tropa. Lang. Ating Pero tropa. nakalampag nga kasamang maestro sapagkat yun na nga narinig yung hinahing ng mga tao tinungo ng DXMY. Oo. Pagpunta ko doon kasamang maestro, alam mo bang una pagtungo ko doon kasamang maestro, ang init ng araw. Pero pag uwi ko, hay nako, basang-basa tayo sa ulan. Bumagsak, bumuhos ang ulan, no? Bumuhos yung ulan. So yun na, sangalan pa rin ng pamamahayag mga kasama as part of our Call of Duty, wala tayong magawa. Yun yung, wag, ganun talaga, Blow. maestro. Oh. Ganun, maestro. Ganun talaga yung blow. Biglang napukaw si Sir Chip Wag ganun blow. Anyway, ang dami mga operation kasama maestro dito sa kaliwat kanang bahagi ng pangunahing lansangan ng Cotabato City, At kagabi nga Radyo Manjol, no? Nadaan natin yung karnap na sasakyan. Ay nandun pala yung isa sa mga umaaksyong radyoman natin. Sino ba yan? Si Radyoman Ebs. Pero hindi na ako nagpakita kaya hindi ko man din siya maaninag Kasi ang puti-puti niya. Andun sa andun sa malibutang. Pagkamalan ka pa. Oo. So while nag-i-interview, nakatalikod sa akin, hindi na ako bumaba. Kasi medyo medyo napagod. Gusto ko ng magpahinga. Pero magpahinga lang pansamantala. Pahinga lang. Oo. Kaya hindi ko na binabaan si Radyoman Ebs. Pero importante na cover niya. And then pag uwi niya, andun naman sa RH11 ata yun. Yung mga nagpapatrolya yung kasi pinagbabawal may mga kuan na may mga ano bang tawag yung dyan? Anti-minor. Oo, at saka meron ng mga curfew na ipinapatupad sa ilang mga barangay dito sa atin. Disciplinary action na yan doon sa mga individual. Especially yung mga kabataan na tawagan niyo sa gabi. Dito at tutulungan ko pa yung iba parang walang pangarap sa buhay kasama mo. At yun nga Radyo Manjol, no?
Ito pong ito pong mga oras na ng gabi nandiyan pa rin mga minor de edad. Okay. Nakadepende yan sa parents. Uh-huh. Kasi yung parents, kung ako ang parents, pagkagabi na, siyempre hanapin mo yung anak mo. Pero yung magulang talagang pabaya. Kaya dapat lang talaga na kung may mga mahuli man, ipatubos sa magulang. Uh-huh. Para naman pati yung magulang mabigyan ng maleksyoran or leksyon, maturuan na, mabigyan ng leksyon. Yun na eh. Oo. Ay, So, nako. ito nga Radyo Manjol, no, kanina, kapansin-pansin din ng Barm Government, napakarami pong presensya ng ating mga kapulisan. Bakit ano dyan kasama maestro? Ayon sa ating nakuhang information ay bilang paghahanda sa seguridad. Pagkat may mga bali-balita na magkakaroon umano ng peace rally. Rally na naman. At Ay, yung nako. Radyo Manjol ay bilang bilang seguridad. Actually, wala naman sigurong magkakaroon ng kaya nga peace rally, kaya peace na. Pero Kaya sinisigurado lang ng ating mga otoridad na hindi magkakaroon ng konting problema. Sapagkat alam mo naman sa social media, grabe na yung tapunan ng mga anghang na mga salita. Lalong-lalo na yung mga trolls, Okay. no? Pati tayo dinadami na rin. Anyway, usad pa rin tayo kasamang maestro. May pagbati ba tayo dyan sa mga, saan ba yan? Unahin ko muna yung dalawang itong pamangkin ko, no. Ano yan? Itong si Omar Bansaw ay Biginig. at ito ay nagtapos. Uy, Alam mo tama. Radyo Manjol, ito hong nasabing itong nag-graduate na ito si Omar. Sige. Pamangkin ko ito eh. Pero pina-apply ko ito noon ng scholarship ng Mujahideen. Pero dahil sa manipis lang tayo ay hindi tayo natanggap. Samantalang yung anak na yung batang yan ay sinilang nung kasagsagan ng bakbakan ng kanyang ama nung all-out war. Ay, ganun. Oo. At yun nga, baka totoo naman siguro na palakasan system. Kasi alam naman nila na tayo ay kasapi tayo ng organisasyon. Pero dahil sa manipis tayo, ay yun nga, mas priority pa nila yung malapit sa kusina. So, what tayo mahimo? Oo, what tayo mahimo. Nationwide. Huwag ganyan, maestro. Oo. Buti pa yan si bro, inofran yan. Ay. Di ba bro? Ganun. Oo. Samantalang tayo pumunta doon, hindi tayo pinagbigyan. Power talaga ito si bro ba? Ay, nako. Oo. Publiko. Pero alhamdulillah, nakagraduate din na hindi na inasahan pa yung hindi na umasa doon sa scholarship ng Mujahideen. Ngayon na kanon na eh. Oo. Lumusot na. Nakalusot na rin. Oo. So, yun na nga. At Kanya-kanyang, binabati ko rin yung aking pinsan nag-graduate din sa STI, magna cum laude. Itong si Zulaika Pangato. Anak ito ng kapatid ng nanay ko na pumanaw na rin. Sige. Okay na. Sa lahat na rin po mga kasama ng mga nagtapos. Ngayong umaga, napakadami. Kinakita natin kasama maestro doon sa mga uploaded photos ng mga individual, mga netizen. Ang daming mga nagtapos diyan po sa Cotabato State University kasamang maestro. Libo-libo, As usual naman, libo-libo talagang nagtatapos diyan mga kasama. Isa yan sa institusyon na pinanggagalingan ng mga brilliant student, ng mga cum laude, magna cum laude. Unlike sa atin kasamang maestro, ano lang, magma lang eh. Magma, walang laude. Ay nako. Alam yung magma kasamang maestro, yung lumalabas sa yung lava. Magna. Oo, yung lumalabas. Kasi yung lumalabas sa release ng mga bulkano, volcanoes. Pagka over the backwood, magna. Magna. Tago. Anyway, kanina nagkaroon kasamang maestro ng committee hearing bago tayo tawag dito? Mag-commercial break, Oo. Pakinggan natin yung ilan sa mga naging sentimiento, naging takbo ng pahayag ng mga member of parliament. Oo. Sana yun. At may kinalaman ito Radyo Manjol sa MBHTE, no? Sana yun. At nakita nga natin yung may pahayag kaugnayan, ni Member of Parliament Abay Intan, no? At nandoon din po yung Deputy Minister. At the same time, Bang Samoro Attorney General
Itong si Attorney Lukman. Siya rin ho yung kasalukuyang concurrent Deputy Minister ng AMB-HTE. Ito, kasama maestro, pakinggan natin. Oh. Saan ba? Saan na yun? Ito lang. Ito yung pakinggan natin. Ang issue po sa mahigit 10,000 na vacant position sa AMB-HTE BARM ay mainit po na tinalakay sa pagdinig ng Committee on Education and Committee on Budget, Finance and Management na pinangunhan ni na Chair MP Tumandantok at Chair MP Attorney Kitam Karatuan. Ano yun? Okay na yung ano mo kasama maestro? Diyan na tayo dadaan. Kung ito. Yan. Yung si nagsasalita si MP Rasul. Nakapasok na ba dyan? Wala. Oo. Kung wala, edit tayo. Yan na. Ano na? Uploadin na. Go ahead, maestro. Wag ka ganun, Sige. bro. Saan? Saan na? Ito siya. Hindi. Yung sa isa. DXM. Ito, Radyo Manjol. May tatlong... Itong isa. Ito. 10K. Sige. Okay na, kasama maestro. Sige, pakinggan natin mga kasama ang naging takbo, Idan, sa naging takbo ng pahayag ng mga MPs, ng mga kinaukulan regarding po sa nasabing hearing. Go ahead. Pasabihin po ako kasi may mga kilala po naman deserving na mga follow up po, meron tayo communication division. Ito din naman yung spokesperson ng MHT na dapat mag-clarify din siya. Dami po kasi issue sa MHT and wala akong narinig na nagkakaiba. So parang lumalabas, walang trabaho. To be candid na Mr. Chair, wala pong specific na siya. Pero since sige nila ako wala recess ay understand siya na salamat. Thank you very much. Siguro ako hindi considering na bago pa lang din naman siya. Your indulgence, Deputy Minister, I think, pwede siguro i-facilitate mo na lang sila who will talk, who will answer, kasi, siyempre, hindi nyo naman nakaupo mo ka lang. No? I'm not naman saying na you should inhibit, pero siguro pwede. Ano siguro? Thank you. Chair, you will notice that there are 10,060 unfilled positions as we speak right now. So, Mr. Chair, may I know with our resource person, kailan nagsimula yung vacancy na ito? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mapitaw? I think this deserves an explanation. Gusto ko lang malaman yung 10,000 that's for teachers or Okay, ito yung breakdown at ito ay nasa Lanao del Sur 1 and 2 at Maguindanao, Mr. Chair. So, ang istorya nito, Mr. Chair, nung ARM side, may mga active positions na. May tatlong ministry or agency na hindi nagalaw ng DOL, that is MPHTE, MSSD, and MOS. So, ibig sabihin, walang na-shape yan na mga tao. Hindi tinalis yung mga tao kasi protected sila ng DOL, unlike the other agencies. So ngayon, from that time, nung ARM, nag-migrate siya sa BAR,
ng art line. So ngayon, 10,000 na. So nag-grow yung unfilled out. No? So baka yung mga nag-retire na ay hindi napalitan. So baka nga walang teacher sa ground. Ang mga teacher natin yung volunteers na hindi pa ninyo gusto i-hire. So may we seek an explanation on this, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Assalamualaikum and good morning. Yung nagkaroon tayo ng committee meeting and during that meeting, ang nag-surface na vacancy was around 9,700 if I'm not mistaken. So, if today, as we speak, meron 10,060, so imbis na makulangan yung unfilled positions, mas nadagdagan yung vacancy. So may we know also, ano po yung underlying factors na instead na magbawasan yung unfilled vacancies, mas nadagdagan pa po siya, Mr. Chair. Maraming salamat. So, Chair, may interrupt. Para naiintindihan natin, kasi yung numbers, hindi nakikita yung top doon sa taas. Can you input, Secretariat, sa baba, what is this 10,060? Copy paste mo yung nasa... Ma-expect ko ba ito, ma'am, nasa video yung kung talagang merit and fitness talaga. Kasi sa tutulan kung may order or may memo, may stats, pagkabili po ako kasi may mga kilala ko naman deserving na mga follow up po, meron tayong communication division. Ito din ba yung spokesperson ng MBHD na dapat mag-clarify din siya. Dami po kasi issue sa MBHD and wala akong narinig na nagka-clarify. So parang lumalabas walang trabaho. To be candid na Chair, wala pong specific na sa pero Tata, RMN, Servicio Público. Radyo mo nationwide. LN, Servicio Público. Yon kasamang maestro, ari naway maging done na yon na matanggal o kung hindi man na matanggal kahit pa paano mabawas-bawasan kasamang maestro yung nasabing issue 10K position. Oo. Pero kung hindi ako nagkakamali, Radyo Manjol, nung panahon ng ARM, almost the same at parang mas matindi pa ata noon. Ay, ganun. Sapagkat kung merong mang ghost student, may ghost teacher. No? Kala ko ba ang meron lang ghost kasamang maestro itong ghost fighter pati ghost flood control. Kasi hindi na ako kwentuhan dyan, Radyo Manjol. Sa isang paralan, para lang lumaki yung MOE, sa era, ay damihan ng estudyante. At itong teacher naman, may mga ghost teacher na mayroong sumasahod na walang tao. Yung opisyal lang ang sumasahod. Paldo. Huwag ganon, maestro. Huwag gaganon, bro. So yan yung at ganon din, hindi lang yung mga ganon, Radyo Manjol. Related din sa maestro. Ito yung pinakamagandang gobyerno ng Pilipinas. Ang mayayaman, patuloy na yung mayaman. Pero yung mga mahihirap, patuloy na naghihirap. Pag nagnakaw yung mahihirap ng isang cellophane lang ng isang candy, hinuli na kaagad. Pero yung maleta, hindi mahuli-huli. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin samantalang may mga ebidensya na. Pasok kita sa mga araw ng buhaya kasama maestro. Araw ng panahon ng buhaya. Ito, ngayon kasi mga kasama, ngayon po ang araw ng ating ipinagdiriwang araw ng mga Crocs. Upang itaas po ang kamalayan na tungkol sa pag-iingat ng mga pambihirang ngunit nanganganib na mga reptaliang ito. Ay, aday mambo kasama. Watay mahimo, kundi aday mambo. Kasi endangered species pala ito kasama. So, sa tingin ko, talaga ba na endangered species pagdating sa
mga buhaya na Radyo mo, mga buhaya may dalawang paa kasama maestro. Buhaya sa tupad. radyo mo, nationwide. Mamaya masumo na tayo nito kasama maestro. Ikaw lang papuntahin ko doon. Sabi ko si Julian nag-umpisa eh. Huwag ka ganun. bro. Magaya tayo sa isang kasama natin na reporter. Oo. Na Ikaw kasi, ang bilis-bilis mo. Oo. Ang bilis mo rin pumunta sa korte. At first time nyo rin magka-pronounce na yes, your honor. Yes, Your Honor. Sabi niya, lahat daw ng ginagawa mo doon, kailangan may honor, may honor, honor. Kahit na mag-ihi ka, May ihi mo honor. na ako yes, honor. Yes, Your Honor. Ay, nako. Huwag ganun, bro. Sige. Hello! Pasadaan natin yung ilan sa mga aktibidad sa bahagi ng Maguindanao del Sur kasamang maestro. Oh. Saan na ba? Yan. Saan na yung device mo? Ito. Okay na. At subukan nating i-access mga kasama yung ilan naman sa mga story diyan po sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Ang tinutukoy ko dito mga kasama, kahapon nga yung first ano to? Oo, yan din ang problema kasamang maestro. Namumroblemang lahat ng mga lahat ng mga tawag. Sige. Go ahead. Lahat ng mga problema kasama isa sa problema ngayong hapon mga kasama. I don't know kung na-experience nyo rin ba ito pong walang signal. Yung bigla na lang hindi kayo makakontak sa lahat ng mga nice nyong i-contact. Ay nako, anyari. Kasalukuyan pa namang ginaganap yung isang hearing dyan po sa may Senate. Iba tuloy ang sumasagi sa kaisipan ng bawat individual mga kasama. Hindi natin masisisi, ano? Ay nako. Itong kumukontak kayo, ano lang siya, nagatutot lang siya. Hindi siya pumapasok mga kasama. I don't know kung ganyan din ba sa inyong mga devices as of the moment. Pero regarding the binuksan natin kanina mga kasama, sige ating pakinggan ang naging takbo naman ng panayam ng DXMI kay Maguindanao del Sur board member Kahal Ketag. Regarding pa rin mga kasama dito po sa workshop on Sustainable Bamboo Plantation Establishment dyan po sa may dato ang Galmintimbang sa Maguindanao del Sur. Narito ang tinaguriang The Forester ng Maguindanao del Sur mga kasama. Tata, RMN, Servicio Publico. Kalikasan, The Forester at kasalukuyang board member ho ng Maguindanao del Sur, si Sir Honorable Kahal Ketag. Regarding pa rin dito sa workshop on sustainable bamboo plantation, so on and so forth mga kasama. Kuha tayo ng information mula mismo sa ating public official na aktibong nakilahok mismong nanguna dito sa nasabing programa. Go ahead, sir, sa DXMI. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kausang siya, pagkulasan ko or Dato Alimin Timbang, Dato sa Talayan. So, Vice Governor, si Dato Isyam Nando, siya pong kaginan to. So, mayoran to, si Dato Nathaniel Mintimbang, ka Nyamombe Otora Nursery, Provincial Nursery, na gusto sa mayan na ikesa na napiyagirigin ako sa open na remarks si Vice Governor to regarding sa bamboo plantation establishment. Niya ba bamboo plantation establishment? Gusto siya na mana buka geritaw na bamboo niya na maraka na kataganin man. Yan to kina pagitong Yun nga, Radyo Manjol, no? At I don't know anong nangyari dito sa ko natin. Humina yung net natin, no? Karat natin mga kasama ang binansagang Mr. Kalikasan, The Forester, at kasalukuyang board member. Ito, ulitin natin, Radyo Manjol. Honorable Kahal Ketag. Regarding pa rin dito, all bamboo plantation, so on and so forth mga kasama. Kuha tayo ng information mula mismo sa ating public official na aktibong nakilahok
mismong nanguna dito sa nasabing programa. Go ahead, sir, sa DXMI. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaya usang siya, pagkulasan ko kita na niya governor. So, papatayan ta na governor, mana si Governor Dato Ali Mintimbang, Dato sa Talayan. So, Vice Governor, si Dato Isyam Nando, siya pong kaginan to. So, mayoran to, si Dato Nathaniel Mintimbang, ka Nyamambe Otora Nursery, Provincial Nursery, na ya, gusto sa maya na ikesa, na napiyagirigin ako sa open remarks si Vice Governor regarding sa bamboo plantation establishment. Niya ba bamboo plantation establishment? Ga gusto siya na mana bu kagiri tao na bamboo niya na maraka mo na kataganin man. Yan to kina pagitong sa niya ba bamboo plantation na niya. Nakagina siya sa mitigation tiga na climate change mitigation. Na ikisabi niya mabagal ka mana bu niya vetiver grass. I-root simba sa didarm. Now, another pa rin na kinakuha na tao na income siya. Sa bamboo. Now, kung na ma-approve so environmental code sa probinsya ng Maguindanao del Sur, na-approve so ordinance namin to sa Bottle Guasan Mars, na-approve so Mining and Regulatory Board. So, siya sa environmental code na ito, nambitiagay reforestation. Number term ko na the best flood control is to protect the remaining forest. Number mga term ko nansan Nasa ko na, nakagina ka protekta sa remaining forest na kanang tubo sa maya mapasad ang tubipidya namin kay Bison to no mapasad nani kapapaggasya sa Rawasega niya sa Ligwas sa Mars ang Rawasegan to na papaggasyan ka din duri pagkadayom now yaran de beso amang gula nanguna nakatambak kanto sa ligid na pamula namin sa bamboo kagina niyaran be pinaka first mapya makaprotect sa ligid iganan kay gina pagirod man na paggasya sa nakatagan ng kapaggasya na kasi ganan kagatubag kumen kapagadayon no men kakapamulan ka sa bamboo na dir matubag kinaman to number 1 bento kataganin na siya sa Ligwasan Mars niya kay gina niya na usto na may 80% sa del Sur na nasakupa ni 280,000 hectares at totalan area na Ligwasan Mars. So therefore, kaprotektan tayo mga waseganan. Kaprotektan tayo kanduri paggasya, nanduri pagtampul. Di katampulin nanto kapag kakama na kanduri pagtampul. Nanyaba tigyan na makakontribute ti bamboo. Ikadua, na siya sa mitigation, sa adaptation sa climate change. Na pinakamasalinan, kaginanan, na tigyan na, tigyan na, may mga lo na kayo na pag-observe sa kanin sa carbon dioxide. Kaya man na, mga taga-buya, piapagsigo pa na pag-observe na namin pasisigo pa na ito may panindirin ko at kagina pag-observe nakagina niya bamboo na umanggay na bagug iloni na nan everyday bagug sa kanin salon yani man na pamaning ka nakaurni naka-observe sa kanin sa carbon dioxide pagka-gauge sa kanu heart to tao so ni kabanguya ko tao na nagkugi na nan pagka umasalupa yani man na balingan sa awa din. So, kambalingan si Aura, di na makaged sa yawa sa kapaguyago tao. Number 3, na ikatru, akataganin, na nakagina siya sa plantation establishment. Arning ka man niya Pamaning ka marakari bambo, kami nasa kuwana. Ni bangang na mga bangko. Nanamba. Ikadua, na fiber rin nanto, na nagamba po na may mga bird kastanon, Gamba po na malamakira fiber rin. Mas malamakira fiber rin. Kuminsan na ni water lily, water hyacinth, inani tigyan na pusaw. Kaya mo yung makipayawaran niya, ba't tamo na nga. Another pa rin nagkakuha na matigal mo naman niya. Kaya ito ba, pa may burning, na di bubuk na namatigal, kaya ginaramon gamot tabubukan to. Na matigal mo na niya ba, bambo niya. Maraka may katakanin. Na niya pa sa maya, na yaran matakapa siya, nakapapagira nun, na niya ba climate change, mitigation and adaptation. Kailangan tanong yan. Kailangan tano makakontribute tano sa kapadzambi na panahon niya kalikasan. Kapadzambi na environment niya. Yes. Na kailangan na makakontribute tano sa di maapektado sa kita no derba. Di maapektado sa muletaw tano. Dito po pag-commit sa ngingani ni kay muletaw tano, ugid importante na makakontribute tano sa climate change, mitigation and adaptation. Namba sa manay kakuan na. Tumbo importante kini training na sa saguna
na marakriyahan na katin sa mayan na mga different mendros. Kapit do mendros na Municipal Environment and Natural Resources asya sa munisipyo. Okay. Na especially niya ba sa Ligoasan Mars na kailangan na kasabutan yan panahon ni ukita ka bamuga sa tamayang. Tata, RMN, Servicio, DXMY. RMN Report. Bakit napunta sa Tatak RMN report kasamang maestro? Ganun talaga yun. Anyway, sige. Subukan natin kasamang maestro. Gaya ng ating binabanggit kanina. Sige, baka pwede natin tong ano yun, no? Oo. Ako naman, para... Sige. Sige. Pasukan natin kasamang maestro. Itong, dito naman sa Cotabato City. Punta natin ang linya. Chief Moynol. Oo, si Chief Moynol. Pagkat napansin natin kasamang maestro, ang daming mga enforcer dito po sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. At napansin din natin yung kanilang mga pagmamando at panguhuli. Panguhuli sa mga illegal parking at nasa pedestrian lane. Ang dami na huli kanina, Radyo Manjon. Ang dami. Dami na sampulan. Dami na sampulan. Walang pinipili. Yan yung hinahanap natin na serbisyo kasamang maestro. Yan yung isa sa nais natin na wag na sanang magtapos. Tuloy-tuloy na, I mean. Yung mga serbisyo na ganyan, yung walang boundary kasamang maestro. Walang dato-dato. So, maestro, wag mo kung ano yun na kay... Sige, regarding this matter kasamang maestro, mas maigi pa maki-update tayo. Nasa linya ang isa sa aktibong chief ng Cotabato City LGU. Binabanggit natin kasamang maestro itong si Chief Moynol ng Cotabato City Traffic Management Center. TMC. Sige nga, papasukin natin. Go ahead, Sir Chief. Live po kayo sa DXMI with Julie Mapalaw and Rai Bansa po. Magandang hapon. Sir Chief Moynol, go ahead po. Dali lang. Hello? Go ahead, Sir Hello? Chief. Go ahead. Dali lang ang kasamang maestro. Ayusin natin, ano? Ito nga, Radyo Manjol, no? Simula na magkaroon ng problema sa CNET, pati yung net natin. Nagkakaroon ng problema. Dinadami nila sa problema nila. Okay. Sige, baka okay na kasamang maestro. Narito sa linya natin kasamang maestro, ang chief ng City TMC ng Cotabato City, si Sir Moynol. Go ahead, Sir Moynol, sa DXMI po, Radyoman Julie Mapalaw and Maestro Rai Bansaw po. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po, Sir Joel, at saka lahat po ng ating tagapakinig sa Cotabato City, lalong-lalo po sa ating mahal na Mayor, Muhammad Ali Cruz Matabalaw, at saka sa ating Vice Mayor, Sultan Zuhair Marag, at saka lahat po ng ating tagapakinig. Sir Chief, napansin namin itong kaliwat ka ng operation, ano pong mga kinatawan, mga personnel ng City TMC, maaari po bang makakuha ng update? Ano pong meron dito, Chief Moin? Yes, talagang pinagutos po natin yung maigpit na pinapatupad natin po yung mga panguhuli natin sa lumalapag po sa city ordinance natin, sa lalo-lalo na po sa pagdating po sa traffic violation na Sir Joel. Ano ba tong mga maaari bang banggitin, Sir Chief Moin, yung ilan sa mga ino-operate niyo? I don't know kung ito ba yung mga PUBs or lahat na lang, lahat ng mga may violation, diyan po sa mga traffic rules, Sir Chief Moin. Anyway, kasama Joel, nag-create po tayo ng apat na team. Meron sa downtown, meron po dito sa highway, meron sa NDO, meron pong mobile dahil puspusan nga natin na minomonitor yung nagbabiolate po ng traffic rules po natin, Sir Joel. So yun na nga, unang-una po ang minamanmanan natin dyan yung mga payong-payong na dumadaan po sa highway, pangunahing lansangan natin. Kasi yan po ay pinagbabawal po sa ating city ordinance.
Kasi ang payong-payong po ay kung mapapansin niyo kasamang Joel, ay lalong dumarami sa ngayon. Kasi ang mga payong-payong hindi lang taga dito sa city. Ito ay galing pa sa mga iba-ibang lugar, mga kalapit lugar natin na dito sila pumupunta para dito mambasada, maghanap buhay. Okay man yun na Sir Joel, kaya lang napapansin natin ang kadalasan sa lumalabag sa traffic rules natin sa city ay sila. Pero hindi ko naman nila lahat. Meron ding marunong tumupad sa mga batas sa atin. Pero yung karamihan, sila po yung nakakakos ng traffic. Kaya minamamana natin ng husto yung galaw nila. Kung nakaka-violate sila, talagang hinuhuli natin yan. Kung anong bawal sa kanila, pinaintindi rin sila. Ngayon, kung gagawin pa rin nila, so mahuhuli talaga sila. And then, doon naman sa mga area na kalimitan, marami nagro-wrong parking or double parking, ayun, dala-dala po ng mga enforcers natin, yung mga clam para po kung talagang iniwan ng mga driver, yung mga sasakyan nila, kunwari nakahazard, pero nagkarong parking sila, and then minsan sa pedestrian lane, walang driver, so kinaklam po natin talaga dyan. Tinitikita natin. Para, ang layunin natin dito, Sir Joel, para madisiplina natin yung mga driver na minsan, kahit alam nilang bawal, nilalabag pa rin. So, yun ang ginagawa natin sa ngayon, Sir Joel. I see. Napaka nakakagandang pakinggan kasamang maestro. Ano? Anyway, may multa probably, Sir Chief. Magkakano kaya yung inaabot ng multa ng mga violator na ito? Halimbawa. Of course, meron yan. Yung mga wrong parking natin ay nasa 500 lang naman. Yun naman kalimitan ng penalty natin. Nasa 500. Mga wrong parking, mga beating the red light. Ang malalaki, yung mga walang license, kasi kalimitan walang license. So 1,000 yan. Ayun. Ang penalty. And then expiring ORCR nila, or sinasabi nila na iwan sa bahay yung lisensya, so consider yun nasa no license. Kasi hindi pwede na mag-drive ka na iniwan mo yung license mo sa bahay. So 1,000 yun ang penalty. Ang walang lisensya, walang ORCR, wala pang plate number ng mga motor, automatic inimpaw natin kasi for verification. Mali mo, yun ay hindi sa kanila yung motor. So at kung mahanap ng madali natin ituro. Kung sakasakali. Yan ang ginagawa natin sa ngayon na Sir Joel. So, Maestro, may katanungan ka? Sige. Sir Chief, regarding naman ho dito sa may kapansin-pansin po dito po sa may Governor Gutierrez Avenue, particular sa may Barm marami din dyan. Compound, no? Ay napapansin po natin yung mga presensya po ng PNP at may mga haka-haka na umano'y magkakaroon umano ng peace rally. Ano naman po ang posibleng security measures po na gagawin po ng Traffic Management Center? Magkakaroon ba ng rerouting kung sakaling magkakatuto po itong nasabing mga usapin? Yes, tama po yun. Kasi katunayan nga, 6:30 pa ng umaga, nandyan na po kami sa gate ng BGC. Kasama ko po si Sir Bungkayo, City Director po natin, ng Marines nandyan. So, of course, yung mga enforcers natin, naka-ready po yan, pati yung mga signage natin, kung sakasakali na tuloy yung mga rerouting scheme natin, naka-ready ni po yung mga signage natin doon sa mga area na dapat isarado. Kaya medyo ngayon lang kami naka-relax dahil imposible, wala naman sa ngayong oras yung rally na yon, Sir Maestro. Ang malinaw dito, ang City TMC kasamang maestro ay working at hindi pinapabayaan ang lungsod ng Cotabato. Nakapansin kasi namin kasamang Sir Chief yung presensya ng inipong mga personnel sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Lalo na yung dito sa bahagi ng BGC. So, yun na nga, meron na kayong precautionary measure para nga tumugon dito po sa usap-usapin ang ulat na allegedly magkakaroon ng peace rally dito sa
BGC. Anyway, wala na kaming pahabol ko lang, Sir Chief. Kailan ba nagsimula itong operation ng City TMC against dun sa mga violators nito at kailan ito magtatapos? Even though alam natin na hindi naman ito magtatapos talaga at magtutuloy-tuloy ito pong operation ninyo, Sir Chief. Actually, medyo nakailan buwan na ito kasi noong Ramadan kasi, Sir Joel, medyo nag-relax tayo. Napabayaan natin yung mga violators, mga motorista kasi Ramadan nga, pinagutos na ng ating mahal na mayor na medyo i-relax natin. So yun na nga, napansin natin na talagang dumami po yung mga violators. Kaya puspusan tayo ngayon bumabawi. So ito ay yun sa katanungan mo na kung kailan matapos ito. Matatapos lang siguro ito, Sir Joel, pag wala ng violators at wala ng lumalabag sa traffic rules natin, yung mga disiplinado na. Hanggang meron pa yan, so tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating trabaho, Sir Joel. Sige, Sir Chief, baka meron kayong nice na mensahe, baka may nakalimutan kaming itanong sa inyo, Sir Chief Muin. Go ahead po, especially sa mga motorista natin, sa mga drivers dito po sa lungsod ng Cotabato. Go ahead po. Yes, panawagan ko naman ulit. Nandito naman po tayo sa mga activities na sunod-sunod. So, kung matutuloy yung earthquake drill po sa may tapat po ng CSU bukas, nakipag-coordinate sa atin, pero yun ay tinitingnan pa natin kung ito ay matutuloy kasi ito ay sanggunip pa natin sa mahal natin mayor dahil kanila lang nila sinabit sa atin. Kung matutuloy at papayag si Mayor, magkakaroon po tayo ng rerouting, mga 4 p.m. to 5, isang oras lang naman na Sir Joel. Pero ang problema doon ay nasa pagitan ng 4 at saka 5, so talagang labasan po ng mga estudyante yan. So magiging busy naman po tayo dyan. Pero yun ay 50-50 pa, hindi pa natin alam kung matutuloy, kung sakasakali, paunang na ito sa mga motorista natin. So yun lang ang lagi kong masasabi sa kanila sa pagmamaneho, laging disiplina para maging maayos po ang ating pamamasada kung kayo ay namamasada at sa mga private naman, at least tuloy-tuloy, malayo sa disgrasya. Yun lang, Sir Jom. Magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayun, kasamang maestro. Napakalinaw, malinaw pa sa sikat ng araw. Sige. At Radyo Manjol, bago tayo magpaalam, atin mo na nga pasadahan ito pong mga nanonood sa Facebook page natin. Kay Bay Umulkul Sumaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kabangsamoro, mapiamalulan sa Kitanlangon. Dato Joel and Dato Raib always watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabaran, Sukran. Kay Sir Mercito Ikay Kalaing. Isa po ito sa mga teacher natin dyan po sa may Kalayan, no? Si Sir Mercito Ikay Kaling. Anyway, thank sabi you. niya, hindi daw marinig. So ito, Radyo Manjol, no? Ito siguro yung resulta ng dami tayo ng sinet. Wala tayong signal. Kahit tawag kanina kay Sir Chief, actually, kanina pa tayo kulit ng kulit kasamang maestro. At kay Radyo Manjol, kay F4 Severo, good afternoon, Sir Jul and Sir Rahi Bangsa. From Sitio Tamitay, Barangay Kibukay, UP Maguindanao, salamat po. Kay Maika WP Abdul Karim. Ayun. Pwede po ba doon ka sa ibang station. Magkaiba ka. Hindi po yung ito pong binabanggit nyo na station ay DXMY po ito. Doon po kayo sa kabilang bahay. Baka na wrong send po kayo. Doon po ang parating yung pinapakinggan si Maika Abdul Karim. DXMY po kami. Tatak Aramen po. Tatak Aramen po kami. Hindi po kami B. Ano yun? Buhaya? Sige. Go ahead, kasama maestro. At gano'n din, pahabol natin si Nurayda Odasan. Sabi niya, salam Sir Rahib, Sir Joel. Great ko lang ang pinsan ko na si Baino Tudasan dyan sa CSU. Kaninang umaga nagtapos. Ngayon naman, PM, hapon siguro, nag-graduate din si Muslimin Udasan sa STI College. Nagbati ngayon ang pinsan niya si Nurayda Odasan. Maraming thank you. Sige. Huwag ganun do. Sige. At siguro Radyo Manjol, kinakapos na tayo ng oras. Pwede tayo magpaalam. Tayo. Sige, paalam tayo. Paalam na tayo.
Sa ngalan po mga kasama ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side, si Sir Chief Alvin Castillon. At yung ating admin, kasamang maestro. Ang walang kakupas-kupas na admin. Buti pa si Madam Admin, 6 hanggang ngayon. Tayo ay lumalaki ng tiyan. Birthday yan. Oo. Mga bagong birthday yan. I don't know kung nabawasan o dadagdagan. Magkasunod sila ni Radyoman Ibrahim Abang. Si Madam Inday Laura del Celoterio. Ang ating pong admin, wala tayong sahod kung wala ito eh. Ako po ang nilingkod mga kasama, Radyoman Julie Mapalaw at Radyoman Maestro Rahi Bansaw Tatak Armen. Magandang hapon po at maraming salamat. Pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at